Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Amara Gabriel G. Peña-Redondo, ang Star Girl Scout ng Camarindi Elementary School. Ngayong araw na ito, may isa po akong magandang kwento. Ang pamagat ng kwentong ito ay ang Tipaklong at ang Langgam. Isang araw ay maganda ang sikat ng araw. May isang tipaklong na naglalaro sa damuhan. Siya ay kumakanta. La 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 la. Siya ay sumasayaw. Nakita niya ang kaibigang si Langgam na may daladalang isang butil ng bigas. Tinawag ito ng kaibigang tipaklong. Langgam, samahan mo ko dito. Kumanta tayo at sumayaw. Ang sabi ng kaibigang Langgam, pasensya na, kaibigang tipaklong. Kailangan ko pa kasi mag-ipon ng maraming pagkain para sa dadating na bagyo. Sus! May bagyo pa ba? Tingnan mo, napakaganda ng sikat ng araw. Matagal pa yan. Sabi naman ng Langgam, basta kaibigan, pasensya na talaga ha. Makalipas ng ilang buwan, ay dumating ang malakas na bagyo. Si Tipaklong ay nanginginig at nagugutom. Hindi niya alam ang gagawin. Naisip niya ang kaibigang si Langgam. Habang si Langgam ay nasa loob ng kanyang bahay, ay may narinig siya na isang katok. Tok, 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 tok. Pagbukas niya ng pintuan, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya si Tipaklong na nanginginig at nagugutom. Ang sabi ng kaibigang Tipaklong kay Langgam, kaibigang Langgam, parang awa mo na. Kahit kaunting pagkain lamang, bigyan mo ako. At dali-dali naman ito pinatuloy ng Langgam. At habang si Tipaklong naman ay nahihiyang kumain, nagsalita ang kaibigang si Tipaklong. Ngayon, kaibigang Langgam, alam ko na ang mga pagkakamali ko, na dapat pala kahit maganda ang sikat ng araw, ay hindi lang ako maglalaro sa damuhan. Kailangan ko rin pala mag-ipon ng maraming pagkain para sa darating na bagyo. Ang sabi naman ng Langgam, okay na yun, kaibigang Tipaklong. Mahalaga, natuto ka na. At dito na nagtatapos ang kwentong Ang Tipaklong